Isang kahibangan ang maging perpektong asawa. Habang nagpapakamatay ako sa pag-aalaga sa aming tahanan, nagpapakasarap siya sa kama ng sarili kong pinsan na tinuring kong kapatid. Pabigat na si Elena. Nababaliw na. Ang walang awang panunuya ng lalaking pinag-alayan ko ng buhay. Ngunit nagkakamali sila, hindi ako baliw, at mas lalong hindi ako biktima. Dudurugin ko ang kanilang huwad na paraiso at babawiin ang aking ninakaw na dangal. Handa na ba silang harapin ang galit ng isang inang wala nang isusuko? Isang kahibangan ang maging perpektong asawa. Habang nagpapakamatay ako sa pag-aalaga sa tahanan, nagpapakasarap siya sa kama ng pinsan ko. Pabigat na si Elena. Nababaliw na. Ang walang awang panunuya ng lalaking pinag-alayan ko ng buhay. Ngunit nagkakamali sila, hindi ako baliw, at mas lalong hindi ako biktima. Dudurugin ko ang kanilang huwad na paraiso at babawiin ang aking dangal. Handa na ba silang harapin ang galit ko? Kailangan na nating ilipat si Elena sa pasilidad sa lalong madaling panahon, Clara. Hindi na siya ligtas sa bahay na ito. Pabigat na ang kanyang kondisyon at lalong lumalala ang kanyang pagiging paranoid. Ayokong madamay ang reputasyon ng pamilya dahil sa kanyang pagwawala. Ang malamig at kalkuladong tinig ni Maximino ay gumapang sa madilim na pasilyo, tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa katahimikan ng gabi. Sa kabilang dako ng pintong bahagyang nakabukas, nakatayo si Elena sa dilim. Hawak niya ang paboritong asul na polo ni Maximino, ang polong maingat niyang tinahi, ang isang sirang butones. Ilang minuto lang ang nakalilipas. Isang simpleng gawain ng pagmamahal na ginagawa niya sa loob ng 22 taon. Iniisip na ang bawat hibla ng sinulid ay nagpapatibay sa pundasyon ng kanilang pagsasama. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa ay tila isang matalim na gunting na gumugupit sa kanyang buong pagkatao. Naramdaman ni Elena ang biglang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang karayom na hawak pa rin niya ay nabaon ng malalim sa kanyang hinlalaki, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi ng tumitigig na dugo. Mas matindi ang sakit na bumabaon sa kanyang dibdib, isang uri ng kirot na hindi kayang gamutin ng kahit anong benda. Nanigas ang kanyang buong katawan habang ang kanyang pandinig ay tila nabibingi sa sarili niyang pintig ng puso. Ang polong karga niya ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga kamay at lumapag sa sahig ng walang ingay, gaya ng pagbagsak ng kanyang mga pangarap. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Ako na ang bahalang mag-asikaso sa mga papeles. Malapit na tayong maging malaya sa anino niya. Isang malambing at mapanuyong boses ang sumagot kay Maximino, si Clara, ang pinsang itinuring ni Elena na kapatid. Ang babaeng pinatuloy niya sa sariling tahanan nang ito ay walang mapuntahan. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga lihim. Ang bawat hagik-hik ni Clara ay tila isang sampal na nagpapatunay sa katotohanang matagal nang itinatanggi ng kanyang damdamin. Ang mundo ni Elena ay dahan-dahang naglaho sa isang malabo at madilim na kawalan. Ang bawat sulok ng mansyong kanyang inalagaan ay tila nagbago ng anyo. Naging isang malamig na bilangguan na puno ng mga mapanlinlang na anino. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo. Pilit siyang lumulunok ng hangin, ngunit tila may nakabara na malaking bato sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Tila anumang oras ay bibigay ang kanyang timbang sa bigat ng katotohanan. Sa gitna ng kanyang kalituhan, tila may isang hindi nakikitang puwersa na nagtulak sa kanya patungo sa opisina ni Maximino. Alam niyang wala roon ang kanyang asawa dahil naririnig pa rin niya ang mahihina nilang tawanan ni Clara sa hardin. Sa loob ng silid na puno ng amoy ng mamahaling tabako at lumang libro, nanginginig na binuksan ni Elena ang huling drawer ng lamesa ni Maximino. Isang makapal na folder na kulay kape ang bumulaga sa kanya. Nang buksan niya ang folder, ang unang nakita niya ay ang mga dokumentong medikal na may kanyang pangalan. Nakasaad doon ang mga pekeng obserbasyon
tungkol sa kanyang di umano'y chronic hallucinations at violent tendencies. Ngunit ang ikalawang shock ang tuluyang nagpatigil sa takbo ng kanyang mundo. Isang litrato ang nahulog mula sa mga papeles. Sa litratong yon, nakita ni Elena si Maximino at Clara hindi bilang asawa at pinsan, kundi bilang isang pamilya. Nakangiti sila sa harap ng isang malaking cake at sa gitna nila ay isang 18 taong gulang na binatilyo na may mga mata at ngiting eksaktong katulad kay Maximino. Ang petsa sa likod ng litrato ay nagpapatunay na ang batang ito ay ipinanganak ilang taon lamang matapos ang kasal nina Elena at Maximino. Napaluhod si Elena sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa kanyang bibig upang pigilan ang isang pagsigaw na maaaring gumising sa buong mundo. Ang bawat hininga niya ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang baga. Ang lahat ng mga gabing sinabihan siya ni Maximino na siya ay pagod lang. Ang lahat ng mga gamot na pilit nitong pinapainom sa kanya upang siya ay kumalma. Ang lahat ng yon ay bahagi ng isang malaking entablado ng panlilinlang. Napatitig si Elena sa kawalan. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng lambing ay dahan-dahang nagbago, naging malamig at matigas tulad ng bakal. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang katanungang magiging mitya ng kanyang muling pagsilang. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang pusong tinuring na basura ang pag-ibig at kailan magsisimula ang pagbabayad ng mga taong nagnakaw ng aking buhay at katinuan? Mabilis na isinilid ni Elena ang folder pabalik sa drawer at maingat na itinago ang litrato sa ilalim ng makapal na carpet bago pa man tuluyang makalapit ang kanyang asawa. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit pinilit niyang panatilihing blanko ang kanyang mukha. Isang kasanayang natutunan niya sa loob ng maraming taon ng pagtitiis. Anong ginagawa mo rito, mahal? Bakit ka nasa sahig? Ang tinig ni Maximino ay puno ng malambing na pag-aalala. Ngunit para kay Elena, bawat salita ay tila isang patak ng asido sa isang bukas na sugat. Lumingon si Elena. Ang kanyang mga mata ay pinalabo niya ng sadyang kalituhan. Maximino, hindi ko alam. Parang may hinahanap ako pero hindi ko na maalala kung ano. Nawawala ako sa loob ng sarili nating kwarto. Ang kanyang boses ay nangangatog. Hindi dahil sa acting, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang ikinukubli. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Maximino habang dahan-dahang lumalapit. Hinawakan nito ang magkabilang balikat ni Elena at banayad siyang itinayo. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng init at seguridad. Ngunit ngayon ay tila malansang putik na kumakapit sa kanyang balat, nagpapanginig sa kanyang buong pagkatao sa matinding pandidiri. Sinasabi ko na sa'yo, Elena, pagod ang isip mo. Masyado kang nagpapakapagod sa mga bagay na hindi mo na dapat iniintindi. See, you're shaking again. Kailangan mo na talagang uminom ng gamot at magpahinga ng mas matagal. Ang pagmamanipula ni Maximino ay parang isang masalimuot na sapot ng gagamba. Dahan-dahang binabalot ang katotohanan hanggang sa hindi na ito makahinga. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan ng opisina ay bumasag ng isang mahinang pag-ugong. Ang telepono ni Maximino na naiwan sa ibabaw ng lamesa ay umilaw. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Ngunit ang kakaibang kislap sa mga mata ni Maximino nang makita ang screen ay hindi nakaligtas sa mapanuring paningin ni Elena. Mabilis na kinuha ng asawa ang telepono at itinago sa kanyang bulsa. Isang mabilis na kilos na nag-iwan ng isang bagong binhi ng pagdududa sa isipan ni Elena. Hayaan mo na yan. Trabaho lang yan. Halika na. Ihahatid kita sa banyo para makapaghugas ka ng mukha. Tutulungan ka ni Clara na mag-ayos. Ang pangalang Clara ay tila isang matalim na tinik na bumaon
sa pandinig ni Elena. Nang makapasok sa loob ng banyo, agad na inilock ni Elena ang pinto. Sumandal siya sa malamig na porselana at hinayaang bumagsak ang kanyang mga balikat. Binuksan niya ang gripo ng malakas upang lunurin ang tunog ng kanyang mga hikbi. Kinuha niya ang sabon at marahas na kinuskos ang kanyang mga balat, lalo na ang mga bahaging hinawakan ni Maximino. Tila ba sinusubukang burahin ang mantsa ng kataksilan na iniwan nito. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, isang hindi mapigil na reaksyon ng kanyang katawan sa trauma. Ngunit sa likod ng panginginig na iyon, may isang bagong apoy na nagsisimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang mahina at sunod-sunuran na Elena. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang muka ay tila naghuhugas sa kanyang dating pagkatao. Inihahanda siya sa isang digmaang siya mismo ang magtatapos. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang makarinig siya ng malakas na kalabog mula sa sala. Kasunod ang tunog ng paglapat ng mabibigat na maleta sa sahig na gawa sa kahoy. Isang pamilyar at mapanuring tinig ang umaling-awngaw sa buong bahay, isang tinig na punong-puno ng pekeng tamis. Elena, pinsan, nandito na ako para alagaan ka. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan hanggat hindi ka gumagaling ng tuluyan. Binuksan ni Elena ang pinto ng banyo at nakita si Clara na nakatayo sa gitna ng sala, napapalibutan ng kanyang mga gamit, at may isang ngiting tila nanununukso sa kanyang mga labi. Alam ni Elena na ang pagdating na ito ay hindi para sa kanyang paggaling, kundi para sa huling yugto ng kanilang panunupil. Hayaan mo na yan, Ate Elena. Baka mabasag mo pa. Sayang naman ang mamahaling set na to. Ako na ang mag-aayos ng lamesa. Magpahinga ka na lang doon sa itaas. Ang boses ni Clara ay puno ng pekeng tamis, ngunit ang kanyang mga mata ay tila dalawang matalim na balisong na humihiwa sa awtoridad ni Elena sa loob ng sarili nitong kusina. Maingat na kinuha ni Clara ang hawak na porselanang plato ni Elena. Isang kilos na tila unti-unting pag-agaw sa bawat tungkulin ng isang asawa at ina. Sa bawat dampi ng daliri ni Clara sa mga kagamitan sa bahay, tila nag-iiwan ito ng mantsa na hindi kayang burahin ng anumang sabon. Nang silang dalawa na lamang ang nasa loob ng malawak na kusina, lumapit si Clara at bumulong sa tenga ni Elena. Sapat lang para marinig niya ang nakadidiring katotohanan. Huwag ka nang magpanggap, ate. Alam nating pareho na hindi ka na kailangan dito. Tiningnan mo ang sarili mo. Mukha kang multong gala sa sarili mong mansyon. Nanatiling tahimik si Elena. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa maging maputi ang kanyang mga buko-buko. Tiniis niya ang amoy ng mamahaling pabango ni Clara, ang pabangong alam niyang paborito ni Maximino. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Maya, ang kaisa-isang anak ni Elena. Sa halip na lumapit sa kanyang ina, mabilis itong tumakbo patungo kay Clara at mahigpit itong niyakap. Tita Clara, I missed you. Mabuti naman at nandito ka na para tulungan si Dad. Masyado na kasing nakaka-stress dito sa bahay dahil kay Mom. Ang bawat salita ni Maya ay tila isang palasong may lason na bumaon ng malalim sa puso ni Elena. Gustong sumigaw ni Elena. Gustong ipaliwanag sa kanyang anak ang lahat ng dumi sa likod ng mga ngiti ni na Maximino at Clara. Ngunit ang bawat hininga niya ay tila nakabara sa kanyang lalamunan. Maya anak, halika rito. Hayaan mong suklayin ko ang buhok mo, gaya ng dati. Ang mahinang pakiusap ni Elena, ang kanyang kamay, ay nanginginig na umabot sa suklay na nasa ibabaw ng counter. Ngunit marahas na umiwas si Maya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita at takot. Mom, stop it. You're making me nervous kapag ganyan ang tingin mo sa akin. Please, let Tita Clara do it. Mas magaling siya at hindi nanginginig ang mga kamay niya. Naiwang nakatayo si Elena. Pinapanood ang kanyang pinsan na maingat na sinusuklay ang buhok ng kanyang anak.
Nang matapos sila, naiwan ang ilang hibla ng buhok ni Maya sa suklay. Dahan-dahang pinulot ni Elena ang mga hiblang iyon nang walang nakakakita. Idinampi niya ang malambot na buhok sa kanyang pisngi. Pilit na hinahanap ang bango ng kanyang anak na unti-unting ninanakaw ng ibang tao. Ito ang kanyang Maya. Ang batang dinala niya ng 9 na buwan, ngunit ngayon ay tila isang estranghero na may pader na hindi matibag. Sa hapunan, ang kapaligiran ay mas lalong naging mapangapi. Nakaupo si Maximino sa kabisera habang si Clara ay nasa kanyang kanan. Ang pwestong dapat ay kay Elena. Nagkunwari si Elena na kumakain sa kabilang panig, tila isang aninong hindi pinapansin. Ang sarap nitong sinigang, Clara. Tamang-tama ang asim, hindi tulad nung nakaraan na parang tubig na lang na may asin. Ang papuri ni Maximino habang nakatingin ng matalim kay Elena. Isang direktang insulto sa huling niluto ni Elena bago siya nagkasakit. Nagtawanan sina Maximino, Clara at Maya. Sila ay mukhang isang perpektong pamilya sa ilalim ng mainit na liwanag ng chandelier. Habang si Elena ay nanatiling nakalubog sa malamig na kadiliman ng pag-iisa. Ang bawat hagikhik ni Clara ay tila isang paalala na ang kanyang presensya ay isa na lamang abala sa kanilang kaligayahan. Tumayo si Maya upang kumuha ng tubig, ngunit bago siya makalayo, tiningnan niya si Clara nang may paghanga na hindi niya kailanman ipinakita sa sariling ina. Dad, I was thinking, sana si Tita Clara na lang ang naging totoo kong nanay. She's so much better and she actually understands us. Ang katahimikan sa silid ay naging bingi. Ang hawak na baso ni Elena ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang tunog ng pagbagsak ng kristal sa sahig ay tila ang tunog ng huling piraso ng kanyang puso na tuluyang nadurog sa libu-libong piraso. Ang mga tubig at bubog ay nagkalat sa paligid ng kanyang mga paa, ngunit wala siyang naramdamang hapdi, kundi ang tindi ng pagnanais na maglaho na lamang sa kinatatayuan. Ang buhos ng ulan ay tila pakikiramay ng langit sa nanunuyot na kaluluwa ni Elena. Nagawa niyang tumakas mula sa mansyon habang ang lahat ay abala sa masayang tawanan sa loob ng silid kainan. Isang tawanan na tila hindi na siya kabilang. Sa bawat hakbang niya palayo sa malaking bakal na pinto, ramdam niya ang bigat ng putik sa kanyang mga paa. Ngunit mas mabigat ang pasanin sa kanyang dibdib. Ang sementeryo ay balot ng puting hamog at ang tanging maririnig ay ang walang tigil na paghampas ng mga patak ng ulan sa matitigas na dahon ng mga puno. Narating niya ang puntod ng kanyang ama, ang nag-iisang tao na tunay na nagpahalaga sa kanya. Napaluhod si Elena sa basa at malamig na damuhan. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa malamig na marmol ng puntod na tila doon niya hinahanap ang lakas na unti-unti nang nauubos. Papa, patawarin mo ako. Nawala ang lahat. Ang kumpanya mo, ang tahanan natin. Pati ang puso ng anak ko, ninakaw nila. Ang kanyang pabulong na panaghoy na agad nilulunod ng tunog ng bagyo. Humagulgol siya ng walang pigil, hinahayaang humalo ang kanyang mga luha sa ulan na dumadaloy sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay isa na lamang siyang basag na piraso ng salamin na wala ng saysay na buuin pa. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, biglang tumigil ang pagdampi ng malamig na tubig sa kanyang likuran. Isang malaking anino ang bumalot sa kanya, at ang tunog ng ulan ay naging mahina nang tumama ito sa isang matibay na tela ng payong. Hindi ka dapat nagpapakabasa rito, Elena. Lalo ka lang magkakasakit. Isang malalim, mahinahon, at tila may dalang kakaibang init na boses ang narinig niya. Inangat ni Elena ang kanyang ulo at nakita ang isang lalaking nakatayo sa kanyang tabi. Si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng pangungutya o pekeng awa, kundi ng isang tapat at malinis na pag-uunawaan.
Walang kibit na inabot ni Gabriel ang isang malinis at puting panyo. Ang amoy nito ay sariwa at malayo sa nakasusulasok na pabango ng mga taong nasa mansyon. Tahimik lamang na tumayo si Gabriel sa tabi niya. Tinitiyak na ang bawat patak ng ulan ay hindi dadampi sa nangangatog na katawan ni Elena. Hinayaan niya lang ang babae na ilabas ang lahat ng kanyang sakit hanggang sa ang mga hikbi nito ay naging mahinang buntong hininga na lamang. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Elena na may isang taong handang magsilbing kanlungan niya na nang walang hinihinging kapalit. Kilala ko si Maximino, ang seryosong pahayag ni Gabriel habang nakatingin sa malayo. Alam ko kung paano siya mangwasak ng buhay para sa sarili niyang interes. Hindi ka nababaliw, Elena. Ginagawa niya lang ang lahat para isipin mong wala ka ng kakampi. Tumingin si Elena kay Gabriel. Ang kanyang kuryosidad ay nagsimulang mamukadkad sa gitna ng kanyang pait. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Sino ka ba talaga? Sa halip na sumagot, dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang isang makapal na brown envelope mula sa loob ng kanyang Amerikana. Tinitiyak na hindi ito mababasa ng ulan. Inabot niya ito kay Elena ng may matibay na determinasyon. Ito ang tunay na mukha ng asawa mo at ang lahat ng mga ari-ariang unti-unti niyang ninanakaw sa iyo at sa tatay mo. Basahin mo ito at malalaman mong hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Tinanggap ni Elena ang envelope. Ang bigat ng makapal na papel sa kanyang mga palad ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa lupa. Nagbibigay ng isang bagong uri ng bigat na hindi na pagdurusa, kundi sandata. Dinala ni Gabriel si Elena sa isang maliit, ngunit napakalinis na apartment na malayo sa mapanghusgang mga mata ng kanilang kinalakihang mundo. Ang loob ng silid ay nababalot ng katahimikan, isang uri ng katahimikan na hindi nakakasakal, kundi nagbibigay ng pagkakataong huminga. Ipinatong ni Gabriel ang isang makapal na tumpok ng mga papeles sa ibabaw ng lamesang gawa sa matibay na nara, at doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, nagsimulang mabuksan ang mga pahina ng katotohanan. Nanginig ang mga daliri ni Elena habang binabasa ang mga dokumento ng kumpanya ng kanyang ama. Doon niya nakita ang mga pirma, ang pamilyar na kurbada ng sulat ng kanyang yumaong ama na unti-unting nagbabago sa bawat sumunod na pahina. Sa huling bahagi, malinaw na ang mga ito ay mga huwad na kopya lamang. Isang karumaldumal na pagtataksil na nagsimula pa pala noong nabubuhay pa ang kanyang ama. Ang galit na dati ay naglalabiyab sa kanyang dibdib ay dahan-dahang naging isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi lang ikaw ang biktima niya, Elena. Ang mahinang pahayag ni Gabriel habang nakasandal sa gilid ng bintana. Ikinuwento ni Gabriel kung paano pinabagsak ni Maximino ang negosyo ng kanyang pamilya 20 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang ama ay namatay sa atake sa puso dahil sa sobrang kahihiyan at bigat ng utang na hindi naman nila ginawa. Ang bawat salita ni Gabriel ay puno ng bigat ng nakaraan, ngunit wala itong bahid ng pagnanais na manakit ng walang dahilan. Hustisya ang tanging hangad ng kanyang mga mata. Tumayo si Gabriel at lumapit sa maliit na kusina. Naghanda siya ng mainit na kape at dahan-dahang inilapag ang tasa sa harap ni Elena. Sa gitna ng gabi na punong-puno ng pait, ang amoy ng kape ay tila isang yakap ng pag-asa. Ang init ng porselanang tasa ay dahan-dahang gumapang sa mga palad ni Elena. Ibinabalik ang daloy ng dugo sa kanyang mga nanlalamig at nanginginig na mga kamay. Tumingala siya kay Gabriel at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang lalaking hindi siya tinitingnan bilang isang baliw o pabigat, kundi bilang isang kapantay. Isang tahimik na sandali ng pag-uunawaan ang namagitan sa kanila. Isang pagtitiwala na hindi kailangan ng maraming salita upang mabuo. Magtutulungan tayo. Ang maring sabi ni Elena, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Hindi ko hahayaang makuha niya ang huling piraso ng dangal ng pamilya ko.
Sinimulan silang turuan ni Gabriel kung paano maging isang anino sa loob ng sarili niyang mansyon. Ipinaliwanag niya kung paano mag-obserba, kung paano makinig sa mga usapang akala ng iba ay walang nakakarinig, at kung paano kumuha ng mga ebidensya mula sa lihim na ketsat ni Maximino nang hindi gumagawa ng kahit anong bakas. Ang bawat instruksyon ni Gabriel ay tila isang sandata na inilalagay niya sa mga kamay ni Elena. Ngunit sa gitna ng kanilang seryosong pagpaplano, ang katahimikan ay binasag ng biglang pag-ilaw ng screen ng telepono ni Elena na nasa ibabaw ng lamesa. Ang nakakabulag na liwanag nito sa madilim na kwarto ay tila isang babala mula sa realidad na pilit niyang tinatakasan. Lumabas sa screen ang pangalan ng lalaking pilit siyang kinukulong sa isang huwad na kabaliwan. Sinagot ni Elena ang tawag. Pilit na pinapakalma ang kanyang hininga. "Hello, Maximino. Saan ka nagpunta, Elena? Kanina ka pa hinahanap ng mga doktor mo para painumin ng gamot. Nag-aalala na kami rito sa bahay. Hindi mo ba alam na delikado para sa'yo ang lumabas ng mag-isa sa ganitong oras?" Ang boses ni Maximino ay punong-puno ng lason na balot ng tamis, isang paalala na ang kanyang bawat galaw ay binabantayan ng mga mata ng demonyo. "Nakabalik ka na pala, Elena. Akala namin ay tuluyan ka na naming nawala sa gitna ng dilim." Ang boses ni Maximino ay tila isang malamig na haplos ng bakal sa leeg ni Elena pagpasok niya sa malawak na sala ng mansyon. Basang-basa ang kanyang laylayan ng damit at ang kanyang mga sapatos ay nag-iwan ng maputik na bakas sa malinis na sahig na gawa sa marmol. Tiningnan niya ang kanyang asawa na nakatayo sa tabi ni Clara. Ang pinsan niyang si Clara ay nakasuot ng isang pamilyar na hiyas, ang paboritong kwintas na ginto ng yumaong ina ni Elena. Ang bawat kislap ng diamante sa gitna nito ay tila isang pangungutya sa kanyang pagkatao. "Naligaw ako, Maximino. Ang ulan. Ang ulan ay masyadong malakas. Hindi ko na makita ang daan pauwi." Ang mahinang sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay blanko at tila walang buhay. Ito ang papel na kailangan niyang gampanan. Ang babaeng unti-unti nang nilalamon ng sariling isipan. "Halika na rito, Ate Elena. Pinaghanda kita ng mainit na sabaw para uminom ka rin ng gamot mo pagkatapos." Ang sabi ni Clara habang dahan-dahang lumalapit. Ngunit nang makalapit ito at masiguradong hindi nakatingin si Maximino, isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Masyado ka nang matanda at walang silbi para magpagala-gala sa labas, ate. Tingnan mo, para kang basahang-basa na itatapon na lang sa basurahan." Hindi kumibo si Elena. Nanatili siyang nakatayo. Tinitiis ang bawat salitang humihiwa sa kanyang dangal. Nang maupo sila sa hapagkainan, inilapag ni Clara ang isang mangkok ng umuusok at mainit na sabaw sa harap ni Elena. Sa isang mabilis at tila aksidenteng pagkilos, itinulak ni Clara ang mangkok patungo sa direksyon ni Elena. Ang mainit na likido ay tumapon at dumampi ng direkta sa braso ni Elena. Ang hapdi ay agad na gumapang sa kanyang balat. Tila libu-libong karayom na sabay-sabay na bumaon. Ngunit sa halip na sumigaw, kinagat ni Elena ang loob ng kanyang pisngi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Ang sakit na nararamdaman niya sa balat ay wala pang kalahati ng sakit na nararamdaman niya sa puso. "Ay, Diyos ko, ate. Patawarin mo ako. Nanginginig kasi ang mga kamay mo kaya natabig ko." Ang tili ni Clara, ang kanyang boses ay punong-puno ng pekeng sindak. Mabilis na lumapit si Maximino, ngunit hindi kay Elena ito pumunta. Hinawakan niya ang mga kamay ni Clara. "Ayos ka lang ba, Clara? Nabigla ka ba? Hayaan mo na ang mga gamit na yan. Ang mga gwardya na ang maglilinis niyan." Lumingon si Maximino kay Elena nang may halong pandidiri at galit. "Elena, tingnan mo ang ginagawa mo. Kahit simpleng pagkain, nagiging gulo dahil sa kondisyon mo. Pumunta ka na sa taas at wag mo nang dagdagan ang stress namin." Tahimik na tumayo si Elena. Kinuha niya ang basahan sa gilid at dahan-dahang nilinis
ang mga basag na porselana at natapong sabaw sa sahig. Isang matalim na piraso ng porselana ang humiwa sa kanyang daliri, ngunit hindi siya kumurap. Mas kalmado ang kanyang puso ngayon kaysa noong hindi pa niya alam ang katotohanan. Alam na niya kung sino ang tunay na kalaban. Habang naglilinis, napansin ni Elena ang telepono ni Clara na naiwan sa ibabaw ng lamesa nang tumakbo ito palayo kasama si Maximino. Isang mensahe ang umilaw sa screen mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag mong kalimutan ang ibabayad mo para sa pananahimik ko tungkol sa nangyari sa ospital noong nakaraang taon. Ubus na ang pasensya ko. Mabilis na nabura ang mensahe bago pa man ito mabasa ni Elena ng buo. Ngunit sapat na ang ilang salitang iyon upang magkaroon siya ng bagong hinala. May itinatagong sikreto si Clara na hindi alam ni Maximino, isang sikretong maaaring maging susi sa pagbagsak ng kanilang huwad na paraiso. Nang matapos siyang maglinis, dahan-dahan siyang umakyat sa kanyang silid. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, narinig niya ang kalansing ng mga susi mula sa labas. Ang tunog ng pag-ikot ng kandado ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, kasunod ang mabigat na paglapat ng bakal sa pinto. Para sa sarili mo ring kaligtasan ito, Elena, hindi ka na muna pwedeng lumabas hanggat hindi dumadating ang mga doktor mo bukas. Ang malamig na tinig ni Maximino mula sa kabilang panig ng pinto. Naiwang mag-isa si Elena sa loob ng madilim na silid. Ang tanging liwanag na anino ay ang sikat ng buwan na dumadaan sa pagitan ng mga rehas ng kanyang bintana. Napahawak siya sa kanyang nasunog na braso. Ang hapdi ay tila isang paalala na ang digmaan ay nagsimula na. At ang silid na ito ay hindi na lamang lugar ng pahinga, kundi ang kanyang himpilan para sa nalalapit na paghihiganti. Ang kadiliman sa loob ng silid ay tila isang makapal na kumot na unti-unting sumasakal sa bawat hininga ni Elena. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang pintig ng puso na mabilis at hindi mapakali, kasabay ng mahapdi at tumitibok-tibok na sakit mula sa kanyang braso na naitapon ng mainit na sabaw. Sa bawat minutong lumilipas, ang mga dingding ng kwartong dati ay kanyang kanlungan ay tila dahan-dahang lumalapit, nagbabantang durugin ang kanyang nanunuyot na katinuan. Ang pakiramdam ng pagiging bilanggo sa sarili niyang tahanan ay muling nagbukas ng mga sugat ng trauma na pilit itinanim ni Maximino sa kanyang isipan. Baliw ka na, Elena. Ang tila bulong ng hangin mula sa siwang ng bintana na boses ng kanyang asawa ang dala. Ngunit sa gitna ng namumuong takot, naramdaman niya ang matigas na bagay sa ilalim ng kanyang unan, ang lihim na telepono na ibinigay ni Gabriel. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang buksan niya ang device. Ang munting liwanag mula sa screen ay tila isang parola sa gitna ng malawak na karagatan ng kawalan ng pag-asa. Hindi na siya nag-atubili. Pinindot niya ang nag-iisang numero sa contacts. Gabriel? Ang pabulong niyang tawag, ang kanyang boses ay tila isang munting hiling na halos hindi marinig sa katahimikan. Nandito ako, Elena. Huwag kang matakot. Huminga ka ng malalim. Ang boses ni Gabriela ay umalingaw-ngaw sa kabilang linya. Mababa, mahinahon, at punong-puno ng katiyakan. Para kay Elena, ang tinig na yon ay tila isang matibay na angkla na humihila sa kanya pabalik sa katotohanan mula sa kumunoy ng pagkabaliw. Ikinulong nila ako, Gabriel. Si Clara. Suot niya ang kwintas ni Mama. Pakiramdam ko ay dahan-dahan nila akong binubura. Ang pag-amin ni Elena, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan, ay dahan-dahang dumaloy, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa ginhawang may nakikinig sa kanya. Tumingin ka sa bintana mo, Elena. Ang malambing na utos ni Gabriel. Dahan-dahang lumapit si Elena sa bintana at idiniin ang kanyang noo sa malamig na salamin. Sa ibaba, sa labas ng mataas na bakod ng mansyon, nakita niya ang isang anino ng isang lalaking nakatayo sa tabi ng isang itim na sasakyan. Isang maliit na kislap ng ilaw mula sa kanyang telepono
Ang ibinigay ni Gabriel bilang senyales, ang lamig ng salamin sa kanyang pisngi ay tila naging mainit. Pakiramdam ni Elena ay nakasandal siya sa balikat ni Gabriel na sa kabila ng makapal na pader at distansya ay may isang taong handang magbantay sa kanyang kaligtasan sa gitna ng gabi. Ang seguridad na hindi niya naramdaman sa piling ng kanyang asawa sa loob ng 2 dekada ay natagpuan niya sa isang estrangherong binuo lamang ng isang layunin, ang katarungan. Ngunit habang nakatitig sa dilim ng hardin, napansin ni Elena ang isang kakaibang paggalaw sa kabilang bahagi ng likod bahay, malayo sa kinaroroonan ni Gabriel. Isang anino ang mabilis na gumapang sa pagitan ng mga malalaking puno ng mangga, patungo sa direksyon ng silid ng mga katulong kung saan madalas tumatambay si Clara. Ang aninong yon ay hindi si Gabriel at mas lalong hindi si Maximino. "Gabriel, may tao sa hardin." Ang bulong ni Elena. Ang kanyang kaba ay muling bumangon. Ngunit bago pa makasagot si Gabriel, ang tawag ay biglang naputol nang mawalan ng signal ang telepono. Ang katahimikan sa pasilyo sa labas ng kanyang silid ay biglang naputol. Ang tunog ng mabibigat at dahan-dahang mga yabag ay lumalapit sa kanyang pinto. Walang imik na binalot ni Elena ang burner phone sa loob ng kanyang punda at mabilis na humiga, nagpapanggap na mahimbing ang tulog. Hating gabi na, ang tunog ng pag-ikot ng doorknob mula sa labas ay tila isang babala ng panganib. Dahan-dahan, sa gitna ng kadiliman, bumukas ang pinto at isang anino ang pumasok. Dala ang amoy ng alak at isang uri ng puot na hindi kailanman nakita ni Elena noon. Pinanatili ni Elena ang kanyang pikit na mga mata. Ang kanyang hininga ay mababaw at pilit na ginagawang regular. Ngunit ang bawat himaymay ng kanyang laman ay handa sa anumang pagsalakay. Ang amoy ng alak na humalo sa amoy ng mamahaling pabango ay lalong nagpabigat sa hangin. Narinig niya ang mahinang paglakad patungo sa gilid ng kanyang kama. Ang tunog ng paglubog ng kutsyon nang maupo ang estranghero sa kanyang tabi. "Ma'am, alam kong gising ka, hindi si Maximino." Ang tinig na yon, bagamat puno ng lamig, ay kay Maya. Dahan-dahang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata at nakita ang kanyang anak sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang mukha ni Maya ay tila isang maskara ng pag-aalinlangan at takot, malayo sa masayahing bata na dati ay laging nakayakap sa kanyang leeg. "Maya, anak." Ang mahinang tawag ni Elena. Ang kanyang kamay ay nanginginig na sumubok humawak sa kamay ng anak, ngunit mabilis na umiwas si Maya. "Wag, ma'am, baka magising si Dad. Pumasok lang ako rito para sabihing, alis na ako sa susunod na linggo. Pinapapirma ako ni Dad ng mga dokumento para sa pag-aaral ko sa ibang bansa. Sabi niya, mas ligtas ako roon dahil sa kalagayan mo." Ang boses ni Maya ay gumaralgal. Tila may bahagi ng kanyang kalooban na hindi naniniwala sa sariling mga salita. Ang bawat salita ni Maya ay tila isang malamig na tubig na nagpabangon sa ulirat ni Elena. Sa isang iglap, naintindihan niya ang kabuuan ng plano ni Maximino. Hindi lang siya ang gustong burahin ng kanyang asawa, pati ang kaisa-isang tagapagmana ng yaman ng kanyang ama ay unti-unti nang inilalayo at tinatanggalan ng kapangyarihan. "Anak, makinig ka sa akin. Huwag kang pipirma sa kahit anong papel nang hindi mo binabasa ng maigi. Hindi ako baliw, Maya. Ang tatay mo ang may pakana ng lahat ng ito." Ang pagsusumamo ni Elena, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo para sa kahit isang kislap ng tiwala mula sa kanyang anak. Ngunit ang pader na itinayo ni Maximino sa isipan ni Maya ay masyadong matibay. Tumayo ang dalaga, ang kanyang mukha ay muling naging malamig. "Iyan na naman ang sinasabi mo, Ma'am. Sabi ni Dad, sisiraan mo siya dahil sa sakit mo.
Masakit para sa akin na makita kang ganito. Mas mabuting umalis na lang ako. Nang lumabas si Maya at muling ilak ang pinto mula sa labas, naiwan si Elena na may matinding desperasyon. Hindi na lang ito tungkol sa kanyang sariling kaligtasan. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng kanyang anak na dahan-dahang ninanakaw ng isang lalaking walang kinikilalang dugo o pagmamahal. Mabilis na kinuha ni Elena ang kanyang burner phone at tinawagan si Gabriel. Ang bawat segundo ay tila isang taon sa kanyang pakiramdam habang hinihintay ang pagsagot ng kabilang linya. Gabriel, kailangan na nating bilisan. Pinapapirma ni Maximino si Maya ng mga papeles. Gusto niya kaming mawala pareho. Ang mabilis na ulat ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na nagmumula sa galit ng isang ina. Makinig ka, Elena. Ang seryosong tugon ni Gabriel sa kabilang linya. May balita ako. Ang grand anniversary ng kumpanya ay gaganapin sa susunod na 3 araw. Nakuha ko ang impormasyong sa gabing iyon. Plano ni Maximino na ipakilala si Clara hindi bilang pinsan, kundi bilang bagong co-chairman ng korporasyon. Iyon ang gabing kukunin nila ang lahat mula sa iyo. Ang tunog ng malaking orasan sa pasilyo ay tila naging mas malakas. Bawat tiktak ay ang bawat segundo ay tila isang hakbang papalapit sa bangin ng aming kapahamakan. 3 araw, Elena. 3 araw na lang bago nila tuluyang nakawin ang huling piraso ng iyong pagkatao. Gabriel, hindi ko pwedeng hayaang mapirmahan ni Maya ang kahit ano pa. Buhay niya ang itataya ni Maximino para lang sa pera. Ang sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng bagong lakas. Ang pag-ibig niya sa anak, ang nagpawi sa lahat ng takot na kanina, ay nagpaparalisa sa kanya. Makinig ka, Elena. Kailangan mong mahanap ang eksaktong kopya ng mga dokumentong iyon. Iyon ang magiging pruweba na hindi lamang ikaw ang ninanakawan niya, kundi pati ang sarili niyang dugo. Ihanda mo ang iyong sarili. Ang gabing akala nila ay ang kanilang tagumpay, ang siyang magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Ang huling bilin ni Gabriel bago tuluyang namatay ang tawag. Naiwang mag-isa si Elena sa madilim na kwarto. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang kama at hinaplos ang bahagi ng unan kung saan saglit na umupo ang kanyang anak. Inilapit niya ang kanyang mukha rito. Pilit na nilalanghap ang amoy ng kanyang sanggol na ngayoy nilalason na ng kasinungalingan. Isang tahimik na pangako ang namutawi sa kanyang mga labi. Na kahit anong mangyari, babawiin niya ang kanyang anak mula sa kuko ng demonyo. Ang katahimikan ng mansyon ay muling nabasag ng mabigat na tunog ng mga yabag sa labas ng kanyang pinto. Hindi na ito si Maya. Ang mabibigat na hakbang na yon ay pagmamay-ari ng isang taong sigurado sa kanyang kapangyarihan. 3 araw? Maximino. 3 araw para sa pagpapakilala mo kay Clara bilang bagong reyna ng kumpanya. Ngunit hindi mo alam, iyon din ang araw na itinakda ng tadhana para sa iyong huling pagtatanghal. Inilapag ni Maximino ang isang maliit na puting tableta sa ibabaw ng side table. Kasunod ang isang baso ng tubig na tila may dalang panganib sa bawat pag-alon nito. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Tinitingnan ang bawat galaw ni Elena na tila isang eksperimento sa ilalim ng mikroskopyo. Inumin mo na ito, Elena, para makatulog ka ng mahimbing at hindi ka na muling maglakad sa gabi na parang ligaw na kaluluwa. Ang utos ni Maximino, ang kanyang boses ay malambing, ngunit may talim ng isang utos na hindi pwedeng baliin. Kinuha ni Elena ang gamot. Ipinasok niya ito sa kanyang bibig at uminom ng tubig. Ngunit sa isang mabilis at sanay na pagkilos ng kanyang dila, itinago niya ang tableta sa ilalim ng kanyang gilagid. Lunok-lunukan ang kanyang lalamunan upang ipakita sa asawa na tinanggap na ng kanyang katawan ang lason na magpapatulog sa kanyang kamalayan. Naghintay si Elena. Lumipas ang 1 oras, narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng master bedroom sa kabilang panig ng pasilyo. Kasunod ang mahimbing
at regular na paghinga ni Maximino na umabot hanggang sa kanyang pandinig sa tulong ng katahimikan ng gabi. Iniliwan ni Elena ang tableta at mabilis na tumayo. Ang kanyang mga nakayapak na paa ay tila lumulutang sa madilim na pasilyo. Kabisado niya ang bawat sulok ng mansyong ito. Alam niya kung saang bahagi ng sahig ang lumalangit-ingit at kung saang bahagi ang nananatiling tahimik. Sa bawat hakbang, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling nakatutok sa code na ibinigay ni Gabriel, ang petsa ng kamatayan ng kanyang ama, ang tanging numero na hindi kailanman malilimutan ni Maximino dahil iyon ang araw ng kanyang unang malaking nakaw. Narating niya ang opisina ni Maximino. Ang amoy ng mamahaling tabako at lumang katad ay tila sumasakal sa kanya. Dahan-dahan niyang inikot ang dial ng lihim na ketsat na nakatago sa likod ng isang painting ng sikat na artist. Ang bawat maliit na pag-alog ng bakal na naramdaman niya sa kanyang mga daliri ay tila isang kuryenteng nagpapatayo ng kanyang balahibo. Sa wakas, bumukas ang mabigat na pinto ng ketsat nang walang anumang ingay. Sa loob, nakita niya ang mga dokumentong tila mga kaluluwang humihingi ng katarungan. Kinuha niya ang orihinal na huling habilin ng kanyang ama, ang bersyong nagsasabing ang lahat ng ari-arian ay para lamang kay Elena at sa kanyang mga magiging anak, hindi kay Maximino. Nakita rin niya ang isang sulat ng pag-amin mula sa notaryo publiko na si Attorney San Jose na nagdedetalye kung magkano ang ibinayad ni Maximino para peke ng mga papeles. Ngunit may isang bagay pang kumuha sa atensyon ni Elena. Isang maliit na sobrang puti na may tatak ng isang sikat na klinika. Nang buksan niya ito, isang larawan ng ultrasound ang bumulaga sa kanya. Isang bagong buhay na nabuo sa gitna ng kanilang kataksilan. Si Clara ay muling buntis. Ang katotohanan ito ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Elena. Nagpapaalala sa kanya na ang pagpapalit sa kanya sa bahay na ito ay ganap na at wala nang balikan. Isang malakas na kalabog mula sa master bedroom ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng pagbukas ng pinto at ang mabibigat na yabag ni Maximino patungo sa banyo ay umalingaw-ngaw. Nagmadali si Elena na ibalik ang lahat. Ngunit sa sobrang kaba, tumama ang kanyang gintong pulseras sa gilid ng bakal na ketsat. Ang mataginting na tunog ng metal ay tila isang kampana sa gitna ng hating gabi. Tumigil ang tunog ng mga yabag ni Maximino sa pasilyo. Ang katahimikan ay naging mas nakakabingi. Sino ang nariyan? Ang boses ni Maximino ay puno ng paghihinala. Mas malapit na ngayon kaysa kanina. Napatitig si Elena sa pintong bahagyang nakabukas. Nakita niya ang anino ni Maximino na humahaba sa sahig ng pasilyo. Dahan-dahang lumalapit sa direksyon ng opisina. Ang kanyang hininga ay naging isang pabulong na panalangin habang sumisiksik siya sa pinakamadilim na sulok sa likod ng malaking kurtina. Iyakap ang mga ebidensyang hawak ang kanyang kapalaran. Lumingon si Maximino sa direksyon ng dilim sa loob ng opisina. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang umaabot sa switch ng ilaw. Ang liwanag mula sa bombilya ay biglang sumabog sa loob ng silid, dahilan upang mapikit ng mariin si Elena sa likod ng mabigat na kurtinang pelus. Ang kanyang hininga ay tila isang ibong nakakulong sa hawla, mabilis at pilit na pinatatahimik upang hindi lumikha ng kahit anong ingay. Ramdam niya ang malamig na pawis na dumadaloy mula sa kanyang noo patungo sa kanyang leeg habang naririnig ang mabibigat na yabag ni Maximino na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Huminto ang mga yabag sa tapat mismo ng kurtina. Isang mahabang katahimikan ang namayani, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng aircon at ang malakas na pintig ng puso ni Elena. Dahan-dahang iniangat ni Maximino ang kanyang kamay upang hawiin ang tela. Ngunit bago pa man niya ito magawa, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng plorera
ang narinig mula sa pasilyo. Kasunod, ang pag-ungol ng pusa. Lecheng pusa yan, ang mahinang mura ni Maximino. Pinatay niya muli ang ilaw at lumabas ng silid upang tingnan ang kalat sa labas. Nang muling bumalik ang kadiliman, parang isang lobo na nawalan ng hangin si Elena. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly sa tindi ng kaba. Maingat siyang gumapang palabas ng opisina at bumalik sa kanyang silid. Bitbit ang mga dokumentong magsisilbing mitya ng katapusan ng kanyang asawa. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila walang dalang init para kay Elena. Habang naglalakad siya sa pasilyo, hinarang siya ni Clara sa isang sulok kung saan walang makakakita sa kanila. Ang mukha ng kanyang pinsan ay puno ng kislap ng tagumpay at kasamaan. Alam mo, Ate Elena, nakakaawa ka talaga. Masyado kang nakakapit sa mga bagay na wala na sayo. Ang simula ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang matalim na labaha. Huwag ka nang umasa na babalik pa sa dati ang lahat. At para magising ka sa katotohanan. Isang mabilis at malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Elena. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sulok. Napalingon ang ulo ni Elena sa tindi ng puwersa at ang kanyang pisngi ay agad na namula at uminit. Tiniis ni Elena ang hapdi, hindi niya hinayaang makakita si Clara ng kahit isang patak ng luha. Ang sampal na yon ay hindi nagpahina sa kanya. Sa halip, ito ang naging huling selyo ng kanyang determinasyon. Pagkalipas ng ilang oras, sa ilalim ng pagkukunwari na kailangan niyang lumanghap ng sariwang hangin, nakipagkita si Elena kay Gabriel sa kanilang lihim na tagpuan. Sa sandaling makita niya ang malalim at nag-aalalang mga mata ni Gabriel, ang pader na binuo ni Elena sa loob ng mansyon ay biglang gumuho. Humagulgol siya. Ang lahat ng pagod ng kanyang kaluluwa, ang sakit ng sampal ni Clara, at ang bigat ng ultrasound na natagpuan niya ay sabay-sabay na lumabas. Hindi nagtanong si Gabriel. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang malinis na panyo at pinunasan ng mga luha sa pisngi ni Elena. Ang banayad na paghaplos ng kanyang hinlalaki sa namumulang bahagi ng mukha ni Elena ay nagbigay ng init na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang init na hindi nakakasunog, kundi naghihilom. Tumingin ka sa akin, Elena. Ang mahinahong utos ni Gabriel. Ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Ang hapdi na yan ay pansamantala lang, pero ang katarungang makukuha mo ay panghabang buhay. Hindi ka na biktima simula ngayon. Isa kang reyna na babawiin ang kanyang trono. Sa gitna ng parke, sa ilalim ng malalabay na sanga ng puno, dahan-dahang inayos ni Gabriel ang kwelyo ng simpleng damit ni Elena na medyo nagulo sa kanyang pagmamadali. Ang munting kilos na yon, ang pag-aayos ng kanyang damit nang may buong paggalang at ingat, ay tila isang seremonya ng muling pagsilang. Pakiramdam ni Elena ay binibigyan siya ni Gabriel ng baluti para sa darating na laban. Ihanda mo ang iyong sarili, Elena, ang sabi ni Gabriel habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. May tinawagan na ako para sa ikalawang hakbang ng plano. Bukas, sa gabi ng gala, ang buong mundo ay makakakita sa muling pagbangon ng isang phoenix mula sa abo. Wala nang natitirang pagdududa sa puso ni Elena. Ang bawat takot ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong plano. Maingat niyang hinaplos ang kanyang pisnging sinampal ni Clara, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong nangiti. Isang ngiti na nagbabadya ng isang bagyong walang sino man sa mansyon ang handang harapin. Ang bulwagan ng Marangyang Hotel ay punong-puno ng kislap ng mga diamante at ang amoy ng pinakamamahal na alak. Isang tagpong tila hango sa isang panaginip ng karangyaan. Ngunit sa likod ng mga ngiting ipinapakita ng mga panauhin ay ang mga matalas na mata ng lipunang handang manghusga sa bawat pagkakamali. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Maximino, kargado ng tiwala sa sarili, habang si Clara ay nakakapit sa kanyang braso
tulad ng isang linta na nakasuot ng sedang pula, handang ipakilala bilang bagong muka ng kapangyarihan sa kumpanya. Ang tunog ng malakas na pagtawa ni Maximino ay biglang naputol ng ang malalaking pintong ginto ng bulwagan ay marahas na bumukas. Ang bawat mata ay lumingon sa direksyon ng liwanag na nagmumula sa labas. Doon, nakatayo si Elena. Hindi siya ang babaeng mukhang pagod, gusot, at baliw na madalas ikwento ni Maximino sa kanyang mga kaibigan. Nakasuot siya ng isang mahabang gown na kulay itim, tila isang diyosa ng katarungan na bumangon mula sa kadiliman. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay naglalaban ng talino at kapangyarihan. Sa kanyang tabi, nakatayo si Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng proteksyon at seguridad. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Tila bawat hininga ay pinigil sa tindi ng tensyon. Namutla si Maximino. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay nanginig, habang si Clara ay napahigpit ang kapit sa braso ng asawa ni Elena. Anong ginagawa mo rito, Elena? Hindi ba't dapat ay nagpapahinga ka dahil sa iyong kondisyon? Ang boses ni Maximino ay nanginginig sa galit na pilit itinatago sa likod ng pekeng pag-aalala. Clara, tawagin mo ang mga gwardya. Mukhang inatake na naman ng kanyang psychosis ang asawa ko. Ngunit hindi natinag si Elena. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila bawat hakbang ng isang hatol na hindi mababali. Kinuha niya ang mikropono mula sa podium at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, malinaw, buo at walang bahid ng pag-aalinlangan. Magandang gabi sa inyong lahat. Marahil ay marami kayong narinig tungkol sa aking kalusugan, tungkol sa aking pagiging pabigat at baliw. Ngunit ngayong gabi, hayaan ninyong ang katotohanan ang magsalita. Sa isang mabilis na senyas ni Elena kay Gabriel, ang malaking screen sa likod ng entablado ay umilaw. Hindi ang video ng kasaysayan ng kumpanya ang lumabas, kundi ang litratong natagpuan ni Elena sa KETSAT. Ang larawan ni Maximino at Clara, kasama ang kanilang 18 taong gulang na anak, masayang nagdiriwang sa loob ng isang bahay na binili gamit ang pera ng ama ni Elena. Ang bulungan sa paligid ay naging parang mga bubuyog na nagkakagulo. Ang kahihiyan ay tila isang makapal na usok na bumalot sa magkasintahang taksil. Hindi pa natatapos doon. Isang boses ang pumuno sa buong sistema ng tunog ng bulwagan. Ito ang boses ni Maximino mula sa lihim na recording ni Elena. Ang kanyang pag-amin na plano niyang ikulong si Elena sa isang pasilidad para lamang makuha ang buong kontrol sa yaman. Pabigat na si Elena, kailangang mawala na siya sa landas natin, Clara. Ang bawat salita ay tila isang latay sa reputasyon ni Maximino na pilit niyang binuo ng 2 dekada. Sa tindi ng galit at desperasyon dahil sa pagbagsak ng kanyang maskara, nawala ang lahat ng kontrol ni Maximino. Sinugod niya si Elena. Ang kanyang mga kamay ay akmang sasakalin ang leeg ng asawa sa harap ng lahat ng mga panauhin. Ngunit bago pa man dumampi ang malulupit niyang daliri sa balat ni Elena, mabilis na humarang si Gabriel. Sa isang malakas na pagtulak, napaatras si Maximino at bumagsak sa sahig, napapalibutan ng mga basag na kristal at ang kanyang sariling kahihiyan. Huwag mong susubukang hawakan siya muli. Ang malamig na babala ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagbabanta ng mas matinding kaparusahan. Napatitig ang lahat kay Maximino na ngayoy mukhang isang talunang hayop sa gitna ng entablado. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, ang malaking pinto ng bulwagan ay muling bumukas. Pumasok si Maya, ang anak ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at ang kanyang mukha ay balot ng pandidiri. May hawak siyang isang gusot na papel sa kanyang nanginginig na kamay at ang bawat hakbang niya patungo sa kanyang ama ay tila pagguho ng huling tulay
ng kanilang ugnayan. Dahan-dahang lumapit si Maya sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtulay sa isang mahabang tulay na puno ng mga tinik. Ang bulwagan na kanina ay maingay sa bulungan ay naging mas tahimik pa sa isang libingan. Ipinakita niya ang hawak na papel sa harap ng mukha ni Maximino, isang dokumento mula sa bangko na nagpapatunay na ang kanyang sariling trust fund, ang pondong inilaan ng kanyang lolo para sa kanyang kinabukasan, ay wala ng laman. Ninakawan mo rin ako, Dad. Hindi lang si Mom ang ginamit mo, kundi pati ako. Ang boses ni Maya ay gumaralgal sa tindi ng sakit at panlulumo. Pinapirma mo ako sa mga papeles na akala ko ay para sa pag-aaral ko. Pero ang totoo, ginamit mo ang pirma ko para nakawin ang lahat ng sa akin. Napaluhod si Maya sa sahig ng entablado. Ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan. Ang katotohanang ang kanyang hinahanga ang ama ay isa palang magnanakaw na walang pinipiling biktima ay tuluyang dumurog sa kanyang mundo. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, naramdaman niya ang isang pares ng mainit at malambot na mga kamay na yumakap sa kanyang nanginginig na balikat. Hindi nag-atubili si Elena. Mabilis siyang lumapit at mahigpit na niyo ang kanyang anak sa kanyang dibdib. Isang yakap na punong-puno ng pag-unawa at pagpapatawad, isang yakap na tila naghihilom sa lahat ng sugat na itinanim ng nakaraang mga taon. Hush, anak. Nandito na si Mommy. Hindi ka na muling masasaktan. Ang bulong ni Elena, habang ang kanyang sariling mga luha ay dahan-dahang dumadaloy. Ito ang sandaling matagal na niyang ipinagdarasal, ang muling pagkakasundo nila ng kanyang anak, sa gitna man ng isang masakit na katotohanan. Dahil sa tindi ng desperasyon at takot na mabulok sa kulungan, biglang lumingon si Maximino kay Clara. Ang kanyang mukha ay balot ng puot. Siya ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nag-udyok sa akin na gawin ang lahat ng ito. Clara ang nagplano kung paano pekein ang mga dokumento. Ang mga bisita ay napasinghap sa tindi ng kawalan ng hiya ni Maximino. Ngunit hindi nagpatalo si Clara. Tumili ang babae at marahas na itinulak si Maximino. Sinungaling! Ikaw ang nagnakaw sa kumpanya dahil sa mga utang mo sa sugal. Ibinibigay ko lang ang gusto mo para hindi mo ako iwan. At kung babagsak ako, sisiguraduhin kong kasama kitang mabubulok. Ang perpektong magkasintahan ni na kanina ay nagmamahalan sa harap ng lahat, ay tila naging mga hayop na naglalaban-laban para isalba ang sariling balat. Ang kanilang mga sigawan at sumbatan ay naging isang nakakahiyang palabas sa harap ng buong high society. Ang ingay ng kanilang pag-aaway ay biglang naputol nang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena mula sa labas ng hotel. Ito ang ikalawang bahagi ng plano ni Gabriel. Pumasok ang mga operatiba ng pulisya sa bulwagan. Ang kanilang mga uniforme ay tila simbolo ng katarungang matagal na ipinagkait. Mabilis na pinusasan si Maximino at Clara sa gitna ng entablado. Ang tunog ng pag-ikot ng bakal sa kanilang mga pulso ay tila ang huling tuldok sa kanilang mahabang serye ng kasalanan. Sa labas ng malalaking bintana, ang umiikot na pula at asul na ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ay tumatama sa mga pader. Nagbibigay ng isang nakasisilaw na paalala ng kanilang pagbagsak. Dahan-dahang itinayo ni Elena si Maya. Sa huling pagkakataon, bago tuluyang mailabas ang asawa, hinarap siya ni Elena. Tinakpan ni Elena ang mga mata ni Maya gamit ang kanyang palad. Isang kilos ng isang inang maprotekta na ayaw hayaang makita ng anak ang sukdulang kahihiyan ng sariling ama. Habang kinakaladkad si Maximino palabas, lumingon siya kay Elena. Isang nakakatakot na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi sa gitna ng kanyang pagkatalo. Hindi pa tayo tapos, Elena. Sa tingin mo ba ay mananalo ka ng ganito kadali? Ngunit hindi natakot si Elena. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng lalaking minahal niya ng 2 dekada at wala na siyang nakitang anuman
kundi isang estrangherong wala ng kapangyarihan sa kanyang buhay. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang bakas ng bagyo ay nananatili sa bawat sulok ng mansyon. Sa labas ng malaking tarangkahan, ang ingay ng mga usisero at mga kapitbahay ay tila isang malakas na bulong na humuhusga sa bangkay ng isang dangal na gumuho. Si Clara, na dati ay naglalakad sa mga pasilyo na tila siya ang nagmamay-ari ng bawat hibla ng carpet, ay ngayoy kinalakaladkad ang kanyang sariling mga maleta palabas ng mansyon. Ang kanyang pulang sedang gown ay puno na ng putik sa laylayan at ang kanyang ayos na buhok ay basa at nakalaylay sa kanyang mukha. Wala na ang mga diamanteng ipagmamalaki niya. Tanging ang bigat ng kanyang sariling kahihiyan ang kanyang karga. Sa bawat hakbang niya sa mabatong kalsada, ang mga kapitbahay na dati ay tinitingala, siya ay ngayoy nagbubulungan at ang iba ay tahasang tumatawa sa kanyang pagbagsak. Mula sa itaas ng balkonahe, nakatayo si Elena habang nakabalot sa isang payapang katahimikan. Pinapanood niya ang pag-alis ng babaeng nagnakaw ng kanyang buhay sa loob ng maraming taon. Walang galit sa kanyang mga mata, wala ring awa. Ang nararamdaman niya ay isang malalim at malinis na kagaangan. Tila isang mabigat na ulap ang tuluyang napawi sa kanyang tahanan. Ang bawat hakbang ni Clara palayo ay tila paglilinis ng maruming hangin na matagal na nilang nalalanghap. Mom, ang mahinang tawag na yon ay nagpalingon kay Elena. Sa loob ng kanilang silid, nakatayo si Maya na may dalang isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na tuwalya. Ang kanyang mga mata ay mapula at namamaga sa walang tigil na pag-iyak. Dahan-dahang lumapit ang dalaga at lumuhod sa paanan ng kanyang ina. Mom, patawarin mo ako. Naging bulag ako. Hinayaan kong lasunin nila ang isip ko laban sa'yo. Ang hikbi ni Maya habang dahan-dahang hinuhugasan ang mga paa ni Elena. Ito ang tradisyonal na tanda ng sukdulang pagsisisi, isang pagpapakumbaba na nagmumula sa kailaliman ng kanyang puso. Naramdaman ni Elena ang mainit na tubig at ang marahang paghaplos ng mga kamay ng kanyang anak. Ang bawat patak ng luha ni Maya na humahalo sa tubig ay tila naghuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. Hinayaan ni Elena ang kanyang anak na ilabas ang lahat ng bigat ng kalooban nito. Nang matapos si Maya, dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ang braso ni Elena. Doon, nakita niya ang pilat mula sa paso ng mainit na sabaw na kagagawa ni Clara. Hinawakan ni Maya ang markang yon nang may buong pag-iingat. Tila natatakot na muling masaktan ang ina. Idinampi niya ang kanyang mga labi sa pilat na yon. Isang halik na punong-puno ng pangako at pagmamahal. Tiniis mo ang lahat ng ito para sa akin, Mom. At ang iginanti ko ay galit at kawalan ng respeto. Ang pabulong na panaghoy ni Maya. Itinayo ni Elena ang kanyang anak at mahigpit itong niyakap. Matagal na kitang napatawad, Maya. Ang mahalaga ay nandito ka na at tayo na lang muli ang magkasama sa tahanang ito. Sa gitna ng kanilang madamdaming pag-uusap, isang katulong ang kumatok sa pinto at may iniabot na isang puting sobre. Ma'am, may nag-iwan po nito sa gate. Galing daw po sa kinukulungang pasilidad ni Sir Maximino. Kinuha ni Elena ang sobre. Ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig gaya ng dati. Sa harap ni Maya, dahan-dahan niyang pinunit ang gilid ng sobre. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay umaling-aungaw sa tahimik na silid. Nang mabasa ang unang ilang linya ng sulat, ang ekspresyon sa mukha ni Elena ay biglang nagbago. Mula sa kapayapaan, patungo sa isang malalim na pagkabigla na may halong panganib. Ang amoy ng bakal at luma na semento ay tila dumidikit sa balat ni Elena habang naglalakad siya sa malamig na pasilyo ng piitan. Ang bawat tunog ng kanyang mga takong sa sementadong sahig ay umalingaw-ngaw, isang matatag at hindi nanginginig na ritmo na malayo sa nag-aalangang babae
noong mga nakaraang buwan. Nang makarating siya sa silid ng dalaw, bumulaga sa kanya ang isang lalaking hindi na niya makilala. Si Maximino ay nakaupo sa likod ng makapal na salamin, suot ang kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Wala na ang kanyang mamahaling Amerikana, wala na ang kanyang ayos na buhok, at wala na ang mapagmataas na tingin na tila siya ang nagmamay-ari ng mundo. Ang kanyang mukha ay puno ng guhit ng pagod at desperasyon. Nang makita niya si Elena, mabilis niyang kinuha ang telepono sa kabilang panig. Ang kanyang mga mata ay pilit na nagpapakita ng pekeng pagsisisi. Elena, mahal ko, salamat at dumating ka. Ang boses ni Maximino ay gumaralgal, punong-puno ng pekeng tamis na dati ay nagpapalambot sa puso ni Elena. Nagsisisi ako, Elena. Alam kong nagkamali ako, pero lahat ng yon ay dahil sa takot na mawala ka at ang pamilya natin. Patawarin mo ako. Tulungan mo akong makalabas dito at ibabalik ko ang lahat sa dati. Mahal na mahal kita, Elena. Alam mo yan, di ba? Tiningnan siya ni Elena nang matagal. Pinagmasdan niya ang mga labi ni Maximino na bumibigkas ng mga salitang mahal kita. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong talab. Ang bawat pagtatangka ng asawa na manipulahin siya muli ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa isang matibay na bundok. Sa halip na magalit o sumigaw, isang dalisay at malayang nangiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Elena. Isang nangiting hindi nakita ni Maximino sa loob ng 2 dekada. Pinapatawad na kita, Maximino, ang mahinahong sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang himig ng kapayapaan. Isang kislap ng tagumpay ang dumaan sa mga mata ni Maximino. Talaga? Alam ko na hindi mo ako matitis. Pinapatawad kita. Ang pagputol ni Elena sa kanyang sasabihin, hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran ko at hindi dahil naniniwala ako sa mga kasinungalingan mo. Pinapatawad kita dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat mo sa puso ko. Pinapatawad kita para putulin na ang huling tanikala na nag-uugnay sa atin. Malaya ka na sa galit ko dahil mula sa araw na ito, ikaw ay wala na sa aking buhay. Dahan-dahang tinanggal ni Elena ang kanyang wedding ring mula sa kanyang daliri. Ang tunog ng paglapat ng gintong singsing sa ibabaw ng malamig na bakal na mesa ng bisita ay umalingaw-ngaw ng mataginting. Iyon ang huling tunog ng kanilang pagiging mag-asawa. Tumalikod si Elena nang hindi na tinitingnan ang pagwawala at pagsigaw ni Maximino sa likod ng salamin. Paglabas niya ng pasilidad, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw at ang sariwang ihip ng hangin. Pakiramdam ni Elena ay lumulutang siya sa kagaangan. Nagmaneho siya patungo sa maliit na parke kung saan sila unang nagkita ni Gabriel sa gitna ng ulan. Ang mga dahon ng puno ay dahan-dahang sumasayaw, tila bumabati sa kanyang paglaya. Sa dulo ng sementadong daan, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Nakatayo si Gabriel sa ilalim ng parehong puno. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang Amerikana habang pinagmamasdan ang mga naglalarong bata sa malayo. Nang lumingon siya at makita si Elena, ang kanyang mukha ay nagliwanag ng isang tapat at malalim na ngiti. Hindi na nag-atubili si Elena. Naglakad siya patungo sa lalaking nagturo sa kanya na ang pag-ibig ay hindi dapat nakakasakal kundi nagbibigay ng pakpak. Sa bawat hakbang niya sa tuyong damuhan, alam ni Elena na hindi na siya muling lilingon sa dilim. Ang sikat ng araw ay tila yumayakap sa balat ni Elena nang may bagong init. Isang uri ng haplos na hindi nagiiwan ng paso, kundi nagbibigay ng buhay. Habang naglalakad siya patungo sa kinaroroonan ni Gabriel, ang tunog ng mga tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng kanyang mga sapatos ay tila musika ng pagtatapos ng isang mahabang kabanata ng pait. Ang bawat hininga niya ay malalim at malaya. Wala na ang nakakasakal na bigat na tila isang aninong laging nakasunod sa kanya sa loob ng 22 taon.
Huminto siya sa tapat ni Gabriel. Ang lalaki ay tumingin sa kanya nang may mga matang tila nakikita ang kabuuan ng kanyang kaluluwa. Hindi ang basag na Elena, kundi ang babaeng buo at nagniningning sa sarili nitong liwanag. Walang kailangang sabihin, ang katahimikan sa pagitan nila ay punong-puno ng pag-unawa at ng isang uri ng pagtitiwala na binuo sa gitna ng unos. Tapos na ang lahat, Gabriel. Malaya na ako. Ang mahinang pahayag ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang dalisay na awit ng tagumpay. Ngumiti si Gabriel, isang ngiting hindi lamang abot sa mga labi, kundi pati sa kanyang mga mata. Ngayon pa lang, magsisimula ang totoong buhay mo, Elena. Ang buhay na ikaw mismo ang magsusulat. Dahan-dahang inilahad ni Gabriel ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi nag-atubili si Elena. Ipinatong niya ang kanyang palad sa kamay ng lalaki at ang pagsasama ng kanilang mga daliri ay tila pagtatagpi ng dalawang pusong parehong sinubok ng tadhana. Ang init ng kamay ni Gabriel ay matatag at banayad, isang pangako ng proteksyon na hindi kailanman nang i-pressure o nagmamadali. Naglakad sila nang magkatabi sa ilalim ng mga punong naglalaglagan ng mga bulaklak. Pinag-usapan nila ang mga plano para sa muling pagbangon ng kumpanya ng kanyang ama, hindi na bilang isang kumpanya ng panlilinlang, kundi bilang isang institusyong magbibigay ng pagkakataon sa mga taong gaya ni Elena na biktima ng pang-aabuso. Ang pagtutulungan nila ni Maya sa opisina ay naging simbolo ng muling pagkakasundo ng pamilya, isang pundasyong hindi na kayang tibagin ng kahit anong dumi ng nakaraan. Tumigil sila sa tapat ng isang lawa habang ang langit ay dahan-dahang nagbabago ng kulay mula sa asul patungo sa ginintuang kahel. Ang tunog ng banayad na paghampas ng tubig sa pampang ay tila isang mahinahong paalala na ang lahat ng bagay ay may sariling panahon ng paghilom. Hindi ako nagmamadali, Elena, ang pabulong na sabi ni Gabriel habang nakatingin sa malayo. Nandito lang ako sa tabi mo, kahit gaano pa katagal ang kailanganin mo para tuluyang makalimot. Hindi kita pipilitin at hindi kita kailanman ikukulong. Isang matinding bugso ng damdamin ang dumaan sa dibdib ni Elena. Isang pakiramdam na tinatawag nilang kilig, ngunit mas malalim at mas matanda kaysa sa simpleng paghanga. Ito ay ang kuryosidad ng isang pusong handa nang muling tumibok para sa tamang dahilan. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang ulo sa matibay na balikat ni Gabriel, ninanamnam ang amoy ng katarungan at ang pangako ng isang bagong umaga. Handa na akong magsimulang muli, ang huling pangako ni Elena sa sarili. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa abot tanaw, ang kanilang dalawang anino ay dahan-dahang humahaba sa sementadong daan. Sa dulo ng parke, tila naging isa ang kanilang mga anino. Isang larawan ng 2 taong natagpuan ng isa't isa sa gitna ng pagkawasak. At ngayoy handang harapin ang kinabukasan ng magkahawak kamay sa ilalim ng ginintuang liwanag na yumayakap sa buong paligid. Lumipas ang 1 taon at ang simoy ng hangin sa labas ng gusali ng Elena Santos Foundation ay tila may dalang amoy ng mga bagong sibol na bulaklak. Ang gusaling ito, na dating simbolo ng pangungutya at dumi ng negosyo ni Maximino, ay ngayon naging isang kanlungan para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at pagtataksil. Sa bawat sulok ng foundation, maririnig ang mahihina at masasayang tawanan ng mga bata at ang mga kwento ng pag-asa ng mga inang muling bumabangon. Sa loob ng kanyang opisina, nakatayo si Elena sa tapat ng malaking bintana. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na blazer. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at wala na ang mga guhit ng pagod na dati ay nagpapabagsak sa kanyang anyo. Tiningnan niya ang litrato ng kanyang ama na nakasabit sa pader. Sa pagkakataong ito, hindi na lungkot ang nararamdaman niya, kundi isang malalim na pasasalamat. Ang legacy ng kanyang ama ay hindi na lamang tungkol sa yaman, kundi tungkol sa pagtulong sa kapwa.
Bumukas ang pinto at pumasok si Maya. Dala ang isang tumpok ng mga papeles at isang tasa ng tsa. Ang kanyang anak ay naging isang matalino at mapagkakatiwalaang katuwang sa trabaho. Ang kanilang ugnayan ay hindi na lamang base sa dugo, kundi sa isang matibay na pundasyon ng pagtitiwala at paggalang na muling binuo mula sa mga abo ng nakaraan. Ma'am, handa na ang mga dokumento para sa bagong livelihood program. Maraming kababaihan ang matutulungan nito. Ang masayang balita ni Maya. Lumapit siya sa kanyang ina at humalik sa pisngi nito. Isang simpleng kilos na bawat araw ay nagpapaalala kay Elena na ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon muli ng pagmamahal ng kanyang anak. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang madilim at masikip na selda, ang katahimikan ay binabasag lamang ng tunog ng pagtulo ng tubig mula sa gripo. Nakaupo si Maximino sa isang sulok, mag-isa, at kinalimutan na ng mundong dati ay tinitingala siya. Wala nang bumibisita sa kanya at ang tanging kasama niya ay ang mga anino ng kanyang sariling kasalanan. Samantala, si Clara ay namumuhay sa isang malayong probinsya, nagtatrabaho sa isang maliit na palengke upang kumita ng sapat na pangkain, malayo sa mga diamante at sedang pilit niyang ninakaw. Ang bawat sulyap niya sa salamin ay nagpapaalala sa kanya ng lahat ng nawala dahil sa kanyang kasakiman. Ang kanilang kapalaran ay ang sukdulang patunay ng karma na ang anumang itinanim na kasamaan ay aanihin sa takdang panahon. Nang sumapit ang gabi, nagtungo si Elena sa isang maliit na garden restaurant kung saan naghihintay si Gabriel. Ang paligid ay payapa, tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang mahinang tugtog ng isang violin ang maririnig. Nang makita siya ni Gabriel, tumayo ang lalaki at sinalubong siya ng isang mainit at tapat na yakap. Habang silang dalawa ay tahimik na naghahapunan, dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang kamay ni Elena sa ibabaw ng lamesa. Masaya akong makita kang ganito, Elena. Payapa at nagniningning. Salamat sa iyo, Gabriel. Kung hindi dahil sa iyo, baka nalunod na ako sa sarili kong takot. Ang sagot ni Elena. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi naging mabilis o mapusok. Ito ay isang slow burn na pag-ibig na binuo sa respeto, paghihintay at paghilom ng bawat isa. Ang bawat haplos at tingin nila sa isa't isa ay puno ng kilig na nanggagaling sa kasiguruhan na sila ay ligtas sa piling ng isa't isa. Sa huling bahagi ng gabi, habang pinagmamasdan ang mga bituin, napaisip si Elena sa kanyang mahabang paglalakbay. Natutunan niyang ang tunay na kapatawaran ay hindi nangangahulugang kailangang ibalik ang mga taong nanakit sa iyo. Ang kapatawaran ay ang pagbitaw sa lason ng galit upang bigyang daan ang pagmamahal sa sarili. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang tinitiis na sakit, kundi sa tapang niyang tapusin ang siklo ng pang-aabuso upang piliin ang sarili niyang kaligayahan. Ang kwento ni Elena ay isang paalala sa bawat tagapakinig na sa likod ng bawat madilim na gabi ay may naghihintay na bagong umaga, na ang katarungan ay maaring magtagal, ngunit kailanman ay hindi natutulog. At ang pinakamahalaga, ang pag-ibig na naghihilom ay laging mas malakas kaysa sa pag-ibig na naninira. Dito nagtatapos ang paglalakbay ni Elena mula sa isang pusong nadurog patungo sa isang buhay na ganap na malaya, payapa at muling nagmamahal.